Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang, bagamat may mga bahagi na maaaring hango sa totoong buhay o paniniwala ng ilan. Layon nito ay magbigay aliw, aral, at kilabot sa mga manonood. Hindi layunin ng kwento na manira ng relihiyon, tao, o paniniwala. Ang mga karakter, lugar, at pangyayari ay gawa-gawa lamang maliban kung tahasang binanggit. Huwag itong ipagkamali sa tunay na buhay. Para ito sa mature audience at fictional entertainment purposes only. Malalim ang gabi. Kumukulog, kumikidlat, at ang ulan ay parang ibinuhos mula sa langit. Ang baryo ng San Elias ay tila nilalamon ng kadiliman. Sa gitna ng bagyong ito, isang trahedya ang naganap, isang sanggol ang misteryosong nawala mula sa kanyang duyan habang natutulog ang mga magulang nito. Amang, wala na si Eliseo, sigaw ni Aling Marta, ang ina ng sanggol, habang umiiyak at hawak ang walang lamang duyan. Walang sirang pintuan, walang bakas ng sapatos, at wala ring hayop na pumasok. Ang mga kapitbahay ay nagtipon-tipon, may ilan na tumulong maghanap sa paligid. Ngunit kahit anong sigaw at hanap nila sa dilim, tanging ang ulan lang ang sumasagot sa kanila. Ang bata ay parang nilamon ng gabi. Sa kabilang dulo ng baryo, malapit sa kabubatan, may mag-asawang naninirahan sa isang lumang kubo. Kilala sila sa tawag na Mang Dado at Aling Rosa, mga tahimik na maglalako ng karne sa palengke. Araw-araw, bitbit nila ang karne ng baboy, baka, at kung minsan ay kambing, na hindi nila sinasabing kung saan galing. Madalang silang makipag-usap at walang anak. Ngunit sa umagang sumunod sa bagyo, isang himala ang tilay naganap. "Rosa, may naririnig ka ba?" tanong ni Mang Dado habang binubuksan ang pinto. Mula sa labas, may mahinang iyak na tila galing sa likod ng bahay. At doon, sa ilalim ng isang puno ng saging, nakabalot sa basang kumot, ay isang sanggol, nanginginig, umiiyak, ngunit buhay. Sa mga espiritu ng kagubatan, bakit dinala sa atin ito, bulong ni Aling Rosa, habang buhat ang bata. Hindi nila dinala sa barangay. Hindi sila nagtanong kung kaninong anak iyon. Tahimik nilang inuwi ang sanggol at inalagaan ito na para bang kanila talaga. Pinangalanan nila itong Bino. Habang lumalaki si Bino, normal naman ang kanyang buhay sa panlabas. Malambing ang mag-asawa sa kanya, ibinibigay ang lahat ng kailangan niya, at tinuruan siya ng paraan ng pamumuhay sa baryo. Ngunit kahit bata pa siya, napapansin na ni Bino ang mga kakaibang bagay, hindi siya pinapayagan lumabas kapag takip silim na. Tuwing hating gabi, nawawala ang mag-asawa sa bahay. Sa tuwing bumabalik sila, may dala silang bagong karne, ngunit walang hayop na pinatay sa paligid. At higit sa lahat, may mga oras na tila nag-iba ang anyo ni Aling Rosa kapag nagdidilim ang paligid. Minsan, napapansin niya ang matulis na kuko o ang mga mata nitong pula kapag dumidilim ang paligid. "Mama Rosa, saan po kayo galing gabi-gabi?" inosenteng tanong ni Bino minsang umaga. "Sa gubat lang, anak. May mga hayop doon na inaalagaan namin," sagot nito habang pinapainom siya ng mainit na sabaw. Ngunit sa kabila ng lambing, unti-unti nang namumuo ang takot sa puso ni Bino. Lalo na't kapag napapansin niyang may mga ulat sa radyo na may nawawalang tao o hayop tuwing gabi. Dumating ang kanyang ika-10 kaarawan. Dinala siya ni Mang Dado sa isang tagong bahagi ng kagubatan sa ilalim ng buwan. Doon, may ginawa silang ritual. Sinabihan siya na ito ay para sa kanyang proteksyon. Pinahiran siya ng dugo sa noo at sinabihan na huwag magsasalita o tututol. "Nagsisimula ka nang makita ang katotohanan, anak," bulong ni Mang Dado habang umiihip ng usok mula sa pinagsunugang dahon. Pagbalik nila ng bahay, tila ba mas lumalim ang gabi. Ang katawan ni Bino ay tila nilalamig kahit may apoy sa kalan. At sa unang pagkakataon, na naginip siya ng kakaiba, nakita niya ang sarili niya sa gubat, kasama ang maraming nilalang na may mahahabang dila, matatalas ang mga kuko, at pulang-pulang mata. Pagkagising niya, nasa harap ng kama niya si Aling Rosa, nakangiti. "Masasanay ka rin sa mga panaginip mo, anak." Sa puntong ito, nagsisimula ng mabuo sa isipan ni Bino ang tanong, sino ba talaga siya? At anong klaseng buhay ang kanyang kinasasangkutan? Ang tanging alam niya, wala siyang ibang kilalang magulang kundi sina Mang Dado at Aling Rosa, ang mag-asawang maglalako ng karne na lumilitaw at nawawala sa gabi at tila may lihim na tinatago sa dilim. Lumipas ang mga taon at si Bino ay naging isang binatilyo. Tahimik pa rin ang kanilang buhay sa baryo ng San Elias. Patuloy pa rin sina Mang Dado at Aling Rosa sa kanilang pamumuhay bilang maglalako ng karne. Ngunit habang si Bino ay lumalaki, unti-unti nang lumalalim ang kanyang kutob, may itinatago sa kanya ang mag-asawa.
Hindi na niya matandaan ang kanyang pinagmulan. Wala siyang larawan ng tunay niyang mga magulang, ni anong impormasyon kung saan siya ipinanganak. Isang lumang retrato lang ang nakita niya sa lumang kahon ng mag-asawa, isang sanggol na basang-basa sa ilalim ng puno, mukhang siya yon, pero takot siyang itanong. Isang gabi, habang nagkukunwaring tulog, narinig ni Bino ang pagbukas ng kanilang lumang pintuan. Dahan-dahan niyang binuksan ang mata at nakita ang anino ni Mang Dado at Aling Rosa. Pareho silang nakasuot ng itim, may bitbit na sako, at lumabas ng tahimik. Gabi pa. Hating gabi. Sumunod si Bino. Sa ilalim ng dilim ng buwan, sinundan niya sila patungong gubat. Kabado siya pero hindi niya mapigil ang sariling tuklasin ang katotohanan. Habang nagtatago sa likod ng mga punong kahoy, nakita niya ang mag-asawa na nakatayo sa isang clearing sa gitna ng gubat. Sa gitna nito, may malaking bilog na may mga ukit sa lupa, tila simbolo o lumang sulat. Ngayon ang panahon ng pag-alay, sabi ni Aling Rosa, na para bang may ibang boses, malalim, malamig, at hindi karaniwan. Inilabas ni Mang Dado ang laman ng sako. Isa itong maliit na kambing, buhay, nanginginig at nakatali. Sa harap ng bilog, sinimulan nilang magsalita ng kakaibang wika. Pagkatapos, pinatulo ang dugo ng hayop sa gitna ng bilog. Napaurong si Bino. Ang dibdib niya ay mabilis ang kabog. Hindi ito ordinaryong pag-aalay. Isa itong ritual. At tila ba, ang karne na ibinebenta nila ay hindi basta karne. Kinabukasan, hindi makatingin si Bino sa kanyang mga magulang. Sinalubong siya ng ngiti ni Aling Rosa. Kumain ka na, anak. Paborito mong adobo, sabay abot ng mainit na ulam. Pero ngayon, iba ang lasa. Hindi niya maipaliwanag. Parang may amoy na hindi niya naramdaman dati. Napaisip siya, totoong hayop nga ba ang pinanggagalingan ng karne sa hapag nila? Isang gabi, habang nakatingin sa bintana, napansin niya ang kanyang anino sa salamin. Ngunit hindi niya anino lang ang nandoon, kundi aninong may pakpak, mahaba ang kuko, at tila isang nilalang na hindi niya inaasahan. Napaurong siya at napasigaw. Dali-daling lumapit si Mang Dado. Anong nakita mo, anak? O wala po, akala ko po may anino lang, nanginginig niyang sagot. Nagkatinginan si Mang Dado at Aling Rosa. Dumarating na ang panahon, bulong ni Rosa. Dugo mo'y nagsisimula ng magising. Sa araw-araw, mas lalo nang naging malikot ang isipan ni Bino. Bumalik siya sa lugar kung saan niya nakita ang ritual. Ngunit sa halip na mabulok ang dugo sa lupa, sariwa pa rin ito. Parang may buhay ang mismong lupa. Mula roon, tumungo siya sa mga kapilya, simbahan, at kinausap ang matandang albularyo sa kabilang baryo. Doon niya nalaman ang kasaysayan ng mga tagalako ng laman, mga taong nagpapanggap na ordinaryong nagtitinda, ngunit sa gabi nila lang na kumakain ng buhay na laman. Kabilang sila sa uri ng aswang, ngunit may klasipikasyong kakaiba, mga mang-aalay ng karne para sa immortalidad. Hindi lahat ng aswang ay lumilipad, animang Simeon ang albularyo. May mga tulad nila na bumubuhay sa kadiliman ng laman. At kadalasan, ang kanilang anak ay hindi nila ipinanganak, kundi kinuha sa liwanag upang palakihin sa dilim. Nanginginig si Bino. Hindi niya masikmura ang naririnig. Siya ba ay anak ng dilim? Isa rin ba siya sa kanila? Pag-uwi niya ng bahay, tahimik ang lahat. Wala si Mang Dado. Binuksan niya ang lumang bowl sa ilalim ng higaan. Doon niya nakita ang matagal nang nakatagong mga dokumento, isang lumang birth certificate na ang pangalan ay Eliseo L. Santos, hindi Bino. May lumang artikulo rin ng dyaryo, sanggol, nawawala matapos ang bagyo sa baryo San Elias, may larawan siya bilang sanggol. Bumuhos ang luha niya. Hindi siya tunay na anak ng mag-asawa. Isa siyang biktima. Kinuha siya. Inalagaan hindi dahil sa pagmamahal kundi para palakihin bilang susunod na tagapamana ng kadiliman. Sa gabing iyon, may kakaibang lakas ang naramdaman ni Bino. Uminit ang katawan niya, at sa kanyang balat ay lumitaw ang mga guhit na tila mga simbolo. Hindi niya alam kung ito ba ay sumpa o kapangyarihan. Ngunit isang bagay ang sigurado siya, kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. At kung totoo ngang ang kanyang mga magulang ay aswang, kailangan niyang tumakas bago siya tuluyang makulong sa mundong iyon. Kinabukasan, tila walang nangyari. Masaya ang mag-asawa habang naghahanda ng pananghalian, at si Bino ay nakaupo lang, pilit na pinipigilan ang galit at lungkot sa kanyang dibdib. Ang dami ng tanong sa kanyang isipan ay hindi kayang sagutin ng mga ngiting pilit ng kanyang mga magulang.
Anak, gusto mo bang sumama sa amin mamayang gabi sa palengke? Tanong ni Aling Rosa habang inaayos ang laman ng basket nila. Sa palengke po. Ngayon lang, tanong ni Bino. Panahon na siguro para makita mo kung paano kami kumakayod para sa'yo, sabay ngiti ni Mang Dado. Tumango si Bino. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi palengke ang pupuntahan nila. Isa itong paanyaya patungo sa isang mundo na hindi na niya maiiwasan. Gabi. Madilim ang langit at tahimik ang baryo. Sumama si Bino sa likod ng kariton. Bitbit nila ang mga karne sa sako na natatakpan ng basang tela. Hindi sila dumaan sa kalsadang papuntang palengke. Sa halip, nagtungo sila sa isang makipot na daan papasok sa kakahuyan. Akala ko po sa palengke tayo, tanong ni Bino. Sa bagong merkado tayo pupunta. Mas malapit, mas ligtas, mas masarap, sagot ni Aling Rosa na may kakaibang titig sa kanyang mata. Habang papalalim sila sa gubat, nararamdaman ni Bino ang panlalamig ng hangin. Pumasok sila sa isang kuweba sa paanan ng bundok, doon niya unang nasilayan ang lihim na pamilihan. Ang kuweba ay may malawak na espasyo sa loob, may mga ilawan na gawa sa bungo, mga lamisang puno ng karne, at mga nilalang na hindi na niya matatawag na tao. May mga mukhang hayop, mahahabang dila, at matangkulay apoy. Ang ilan ay nagbebenta ng organo, at ang iba naman ay kumakain habang buhay ang laman. Napatingin ang isa sa kanila kay Bino, umiti at nagsalita. Ang tagapagmana dumating na rin. Hindi siya makapagsalita. Napako ang paa niya. Gusto niyang sumigaw pero tila may humahawak sa kanyang dila. Huwag kang matakot, anak, sabi ni Mang Dado habang inilalagay ang karne sa isang altar. Dito ka nababagay. Isa ka sa amin. Kailangan mo lang tanggapin ang dugo sa iyong ugat. Tumakbo si Bino. Ngunit sa bawat sulok ng kuweba ay may mga mata, may mga palad na gustong sumunggab sa kanya. Para siyang hinahabol ng libo-libong multo. Hindi mo sila matatakasan, Bino, sigaw ni Aling Rosa. Ang mundo ng tao ay hindi mo nakabahagi. Isa ka sa amin. Nakahanap si Bino ng maliit na lagusan palabas ng kuweba. Duguan ang tuhod, sugatan ng palad, ngunit nakalabas siya. Sa gubat, tumakbo siya ng buong lakas hanggang makarating sa paanan ng bundok, kung saan siya nakita ng isang matandang babae na nakasuot ng puting saya, si Lola Pilar, isang tagapangalaga ng lumang kapilya sa baryo. Alam ko na darating ka, bulong ni Lola Pilar habang pinapahid ang sugat ni Bino. Nakita ko po sila, hindi po sila tao, nanginginig niyang sabi. Hindi nga sila tao. At hindi rin ikaw, anak. Pero may pagpipilian ka pa. Hindi ka pa ganap na itim, hindi ka pa rin ganap na liwanag. Nasa gitna ka, paliwanag ni Lola Pilar. Isinakay siya ni Lola Pilar sa kabayo at dinala sa isang lihim na lugar, isang lumang simbahan sa gitna ng kabubatan. Doon ay may mga simbolo sa dingding, dasal na sinaunang wika, at mga gamit panlaban sa dilim. Totoo ang mga aswang, at totoo rin ang mga bantay ng liwanag, ani Lola Pilar. Kaming mga albularyo, manggagamot, at mga tagapangalaga ay may tungkuling labanan sila. At ikaw, Eliseo, ikaw ang isa sa mga susi. Bakit ako? Anak lang po ako ng hindi. Hindi ka anak nila. Kinuha ka nila upang gawing susunod na tagapagmana ng karne. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Hindi pa buo ang pagbabago mo. May oras pa upang iligtas ang iyong kaluluwa. At sa gabing iyon, si Bino ay sumailalim sa isang banal na ritual. Bininyagan siyang muli gamit ang tubig na may halong asin, luya, at dugo ng itim na tandang, isang sinaunang paraan ng pagbura ng kadiliman sa dugo. Ngunit tandaan mo, ani Lola Pilar, habang nilalabanan mo sila, lalong lalakas ang tukso. At darating ang oras na kailangan mong pumili. Pamilya ba o ang sangkatauhan? Kinabukasan, tinanong siya ni Lola Pilar kung handa na siyang bumalik sa kanyang tahanan, hindi upang mamuhay muli, kundi upang tuklasin ang totoo, at ihanda ang sarili para sa digmaan ng dugo at dilim. Tahimik na tumango si Bino. Handa na siyang tuklasin ang kanyang nakaraan. Handa na rin siyang harapin ang nilalang na pinalaki siyang parang anak. Makalipas ang ilang araw mula nang umalis si Bino sa poder ni Mang Dado at Aling Rosa, isang kakaibang hilakbot ang bumalot sa baryo ng San Elias. Sunod-sunod na kaso ng pagkawala ang naiulat. Una, isang matandang babae, sumunod, isang batang lalaki, at kalaunan, dalawang mangingisdang naglalakad pauwi mula ilog. Lahat sila ay biglang naglaho, walang bakas, walang palatandaan ng away o habulan.
Ang mga matatanda sa baryo ay nagbalik-tanaw sa mga alamat at babala ng kanilang mga ninuno. Hindi ito basta pagkawala, bulong ni Lolo Pidong sa isang grupo ng kabataan. Ang mga aswang ay muling nagbabalik. Kahit ang mga albularyo at manggagamot ay naglalagay na ng asin, bawang, at itim na kandila sa harapan ng kanilang mga bahay. May mga batang nilalagnat gabi-gabi at hindi makatulog. May mga asong tumatahol sa kawalan, at may mga kalabaw na natagpo ang tuyot ang laman sa umaga. Muli, bumalik si Bino sa baryo, hindi sa bahay ni Mang Dado, kundi sa bahay ng yumaong lola niya sa kabilang dulo ng baryo. Doon siya pansamantalang namalagi habang inaalam ang mga nangyayari. Sa bawat gabi, dinig niya ang malalalim na yabag sa labas, ang mga iyak na parang hindi sa tao, at ang pagaspas ng mga pakpak sa itaas ng bubong. Bumalik ang isang alaala, noong bata pa siya, minsan ay nagising siya sa gitna ng gabi at nakita ang anino ni Aling Rosa sa labas ng bintana. Ngunit ang aninong iyon ay hindi tao, ito ay may pakpak at tila humahaplos sa bubong ng bahay. Isang gabi, habang umiikot si Bino sa baryo, may narinig siyang sigaw mula sa kabilang bahay. Tulong! Anak ko! Wala na ang anak ko! Tumakbo si Bino papunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Doon, nadatnan niya si Aling Rina, isang kapitbahay, na umiiyak habang hawak ang duyan ng anak niyang si Dodong. Ang duyan ay gumagalaw pa, tanda na kakukuha pa lang ng bata. Ngunit wala ni Anino nang kumuha. Wala po ba kayong nakita? Wala po ba kayong narinig? Tanong ni Bino sa mga kapitbahay. Wala. Wala kaming narinig. Pero may malakas na hangin na biglang humampas, sagot ng isang matanda. Alam ni Bino na hindi ito gawa ng ordinaryong tao. Isa itong galaw ng mga nilalang na matagal nang nananahimik at ngayon muling nangunguha. Bumalik si Bino kina Lola Pilar upang humingi ng payo. Doon ay hinarap siya ng matanda, seryoso ang mga mata. Bumabalik ang lahing kinalaban ng ating mga ninuno. Ang mga tagalako ng laman ay lumalakas kapag mas maraming buhay ang iniaalay. Isa kang susi, Bino. Isa kang inihanda nila para maging susunod na pinuno. Pero ayoko. Hindi ko pinili to, alam ko. Ngunit nasa dugo mo ang kapangyarihan. At tanging ikaw ang makakatapos sa kanila, o ikaw ang magiging daan ng pagbagsak ng buong baryo. Sa tulong ni Lola Pilar, binigyan siya ng anting-anting mula sa gintong ugat ng punong kahoy ng isang haya, isang kakaibang halaman na tumutubo lamang kung may purong kaluluwa ang nagtanim. Isinuot niya ito sa lieg at sinabihang huwag na huwag tatanggalin sapagkat ito lamang ang pananggalang niya sa anyo niya bilang aswang. Pumili ka na, Bino. Lalaban ka ba sa kanila o tatanggapin mo ang kapalarang gusto nilang ilaan sa iyo? Tanong ni Lola Pilar. Tahimik si Bino. Ngunit sa puso niya, malinaw na ang sagot, hindi siya mananahimik habang unti-unting kinakain ng dilim ang kanyang bayan. Kinagabihan, bumalik siya sa baryo at nagsimulang magtanong-tanong. Unti-unti niyang nalaman na may ilang taong tila, kakampi ng mga aswang, mga kapitbahay na tumatahimik, kahit alam nilang may mali. May ilan ding biglang yumaman, may bagong gamit, bagong motorsiklo gayong wala namang hanap buhay. Napagtanto niyang hindi lang si Mang Dado at Aling Rosa ang may lihim, kundi pati na rin ang ilan sa mga mamamayan. Sa kalagitnaan ng kanyang investigasyon, may natuklasan siyang matandang sulat sa ilalim ng altar ng lumang simbahan. Isa itong babala na isinulat ng isang albularyong namuhay mahigit 70 taon na ang nakalilipas. Ang batang tagapagmana ng kadiliman ay darating. Siya'y palalakihin ng mga gutom sa laman. Ngunit sa kanyang puso'y may apoy na hindi nila kayang patayin, apoy ng pag-ibig, ng katarungan, at ng sakripisyo. Kapag siya'y nagising isang digmaan ang susunod. Sa gabing iyon, habang nakatanaw sa malayong ilaw ng bahay ni Mang Dado, tumibok ng malakas ang puso ni Bino. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa kanyang pagkatao. Ito ay laban ng isang buong bayan, laban sa nilalamang gumagapang sa dilim. At sa gitna ng lahat siya ang magiging ilaw. Magdamag na hindi nakatulog si Bino. Ang kanyang isip ay puno ng alaala, mga tanong, at mga pangakong binitiwan niya sa kanyang sarili. Habang ang iba ay natutulog, siya ay nakatanaw sa bintana, pinagmamasdan ang dilim na tila unti-unting gumagapang sa paligid ng kanilang baryo. Nasa loob ng kanyang dibdib ang kaguluhan, anak ba talaga siya ng kadiliman, o may pag-asa pa siyang mamuhay bilang tao? Kinabukasan, nagtungo siya sa silong ng lumang simbahan, kung saan nakatago ang ilang mga lumang aklat na pag-aari ng mga sinaunang albularyo.
Doon niya sinimulang saliksikin ang kasaysayan ng mga tagalako ng laman, ang sinaunang grupo ng mga aswang na hindi lang kumakain ng tao, kundi naghahain ng katawan bilang alay sa mas mataas na nilalang. Ayon sa aklat, ang grupong ito ay pinamumunuan ng tinatawag na tagapagdala ng dugo, isang nilalang na isinilang hindi sa karaniwang paraan, kundi mula sa pagsanib ng dugo ng tao at ng itim na espiritu ng kabubatan. Ang mga tagapagdala ng dugo ay karaniwang inaalagaan at pinalalaki ng mga kasapi ng kulto at ipinaghahanda sa isang pagtawag. Isang ritual na ganap na bubura sa kanyang pagiging tao at ipapasa ang buong kapangyarihan ng kadiliman sa kanyang katawan. Muli niyang naalala ang gabing isinama siya ni Mang Dado sa gubat. Ang mga salitang binigkas nila, ang dugong pinahid sa kanyang noo, at ang mga panaginip niyang tila hindi sa kanya. Napakapit siya sa aklat at napaluha. Ginagamit lang nila ako, muli siyang bumalik kay Lola Pilar. Habang nagpapahid ng langis sa kanyang mga kamay, tahimik siyang lumapit sa matanda. Lola, paano kung kalahating halimaw na ako? Tumitig si Lola Pilar. Walang sinuman ang isinilang na masama, anak. Lahat ay pinipili kung sino sila. Kahit ang pinakamadilim na dugo ay kayang linisin ng liwanag kung may lakas kang tanggapin ang sakit. Dinala siya ni Lola Pilar sa isang lugar sa gubat, isang altar na yari sa puting bato, at sa paligid nito ay may matandang puno na may ukit ng mga pangalan. Dito, ani Lola Pilar, isinumpa at ibinaon ang kaluluwa ng isang tagapagdala ng dugo na tumalikod sa kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng altar, pinaupo si Bino. Sa kanyang mga palad ay ipinahid ang katas ng halamang tilingalinga, isang mapait na gamot na kayang buksan ang alaala ng nakaraan. Nang isara niya ang kanyang mga mata, bumulusok siya sa isang mundo ng mga alaala, hindi niya, kundi ng mga nilalang na nagsanay sa kanya sa kadiliman. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang sanggol sa ilalim ng ulan, siya yon. Nakita niya si Mang Dado, na may hawak na punyal, at si Aling Rosa na may dalang basong may dugo. Narinig niya ang isang tinig, malalim at malamig, ang bata ay handa na. Sa kanyang dugo, ipapanganak ang panibagong gabi. At kapag dumating ang ika-negatibo 18 na buwan, ang kanyang katawan ay magiging daluyan ng ating kapangyarihan. Nakita rin niya ang mga taong pinatay, ang mga nawawalang bata, ang mga laman na isinakripisyo sa bawat gabi ng bagong buwan. At sa pinakagitna ng panaginip, nakita niya ang kanyang sarili, may pakpak, matatalim na kuko, at matang pula. Ngunit sa kanyang dibdib ay may hawak siyang maliit na krusipisyo, ang isa lamang na hindi pinansin ng apoy ng kadiliman. Pagkamulat ng kanyang mata, basang-basa ng pawis si Bino. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ngunit sa kanyang puso ay may kakaibang tibok, hindi ito takot, kundi katatagan. Alam ko na ang gagawin ko, bulong niya. Sa gabing iyon, tinungo niya ang lumang bahay ni Mang Dado at Aling Rosa. Wala sila roon, ngunit sa loob ay amoy pa rin ang matapang na halimuyak ng karne. Sa ilalim ng kama ay natagpuan niya ang libro ng kanilang ritual, nakasulat sa lumang wika. Isinilid niya ito sa kanyang bag at lumabas. Sa ilalim ng buwan, sumumpa siya, hindi siya magiging tagapagdala ng dugo. Hindi siya magiging kasangkapan ng kasamaan. Nagpasya siyang hanapin ang pinagmulan ng kultong ito. Sa likod ng aklat ay may mapa, patungo sa isang kuweba na tinatawag na Lusob ng Itim, isang lugar kung saan gaganapin ang pinakahuling yugto ng kanyang pagbabagong aswang. May 2 linggo na lang bago dumating ang tinatawag na Gabing Pagtawag. Kailangan niyang maunahan ito. Kailangan niyang tapusin ang kasumpa-sumpang lahi na muntik nang sirain ang kanyang pagkatao pagkatapos ng masalimuot na gabing iyon kung saan nakita ni Elias ang tunay na anyo ng mag-asawang nagpapalaki sa kanya. Napagtanto niyang hindi na siya maaaring manatili pa sa kanilang piling. Buo na ang kanyang loob, kailangan niyang tumakas, lumayo, at tuklasin kung sino talaga siya. Hindi sapat ang pagmamahal kung may kasamang kasinungalingan at dugo. Ang pagtakas isang madaling araw, habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa matapos ang gabi ng paglalako, dahan-dahang lumabas si Elias ng bahay. Bitbit lamang ang maliit na bag na may ilang damit, tinapay, at ang kwintas na may kakaibang bato na ibinigay ng albularyong si Mang Lawin sa kanya noon. Tahimik ang paligid. Wala ni isang ibon ang tumilaw. Pakiramdam niya'y may mga matang nakatingin mula sa kadiliman ng kakahuyan. Ngunit hindi na siya natatakot, mas malaki ang takot niyang manatili pa sa piling ng mga aswang. Hindi siya dumiretso sa lansangan. Sa halip, pinili niyang dumaan sa bangin ng matandang gubat, isang lugar na iniiwasan ng marami dahil sa mga kwento ng mga nawawala roon. Ngunit iyon ang tanging daan na alam niyang hindi siya susundan ng mag-asawa.
Sa loob ng matandang gubat sa loob ng gubat, ang bawat yapak niya ay parang gumigising sa mga nilalang ng dilim. Nakakarinig siya ng mga kaluskos, ungol, at tila mga halakhak na nanggagaling sa mga punong matagal ng walang dahon. Ngunit sa tulong ng kanyang kwintas, hindi siya inaabot ng masama. Sa ikalawang gabi ng kanyang paglalakbay, napadpad siya sa isang kubong yari sa kawayan. Dito niya nakilala si Apo Sabel, isang matandang manggagamot na may mata na tila nakikita ang nakaraan at hinaharap. Hindi siya nagulat nang makita si Elias. "Ako'y matagal nang naghihintay sa'yo, anak ng liwanag at dilim," anya. "Dala mo ang dugong kayang bumago sa ihip ng hangin sa mga baryong sinakmal ng kadiliman." Sa loob ng ilang araw, pinakain, pinahinga, at tinuruan si Elias ni Apo Sabel. Tinuruan siyang kumilala ng mga halamang may bisa kontra sa mga aswang, bawang, asin, luya, at itim na uling. Tinuruan din siyang humabi ng panalangin at dasal na maglilingkod bilang proteksyon. Paghahanap ng tunay na pagkakakilanlan habang lumalalim ang kanyang kaalaman, unti-unti rin niyang naalala ang mga panaginip na tila totoo, isang babaeng umiiyak habang may hawak na sanggol, isang lalaking sugatan na pilit siyang tinatakbo palayo sa mga anino. "Hindi panaginip yan, Elias," wika ni Apo Sabel. "Iyan ang huling alaala mo bago ka nawala. Anak ka ng magbubukid na pinatay ng mga nilalang na ngayon ay nagpakitang magulang sa'yo." Gumulong ang luha sa mga mata ni Elias. Lalong nanindig ang kanyang loob na hanapin ang kanyang ugat, ang kanyang tunay na pamilya, o kung hindi man sila buhay, ang hustisya para sa kanila. Paglalakbay mula baryo sa baryo pagkatapos ng 7 araw sa piling ni Apo Sabel, muling naglakbay si Elias, ngayon ay may baong anting-anting, kaalaman, at lakas ng loob. Bawat baryong nadaanan niya, nagtatanong siya sa mga matatanda. Ipinapakita niya ang kwintas na suot-suot niya mula pagkabata, isa raw itong alahas ng tribu sa may timog bundok. Sa isa sa mga baryong iyon, may nakilala siyang isang lalaki, si Mang Domeng, na nagsabing nakakita siya ng parehong kwintas sa isang babaeng naghahanap ng anak, 16 na taon na ang nakakaraan. Binalot ng kaba si Elias. Posible kayang buhay pa ang kanyang ina? Ang katotohanang unti-unting lumalabas habang pinapahinga siya ni Mang Domeng sa kanilang bahay, ipinakita nito ang lumang retrato ng isang batang sanggol na may parehong kwintas. Kinilabutan si Elias, siya yon. Walang duda. At ang babaeng nakayakap sa kanya sa litrato ay tila mas matanda na bersyon ng mga panaginip niyang umiiyak. Siya ang hinahanap mo, Elias. Nanirahan sila dati sa paanan ng bundok. Baka naroon pa siya, naghihintay. Kinabukasan, tumungo si Elias sa paanan ng bundok, puno ng pag-asa, kaba, at galit na pinipigil. Doon niya naisimulan ang bagong yugto ng kanyang buhay, bilang isang batang hindi na alipin ng kasinungalingan, kundi tagapaghatid ng katotohanan. Isang bagong landas sa kanyang puso, dama niya ang alab ng paghihiganti. Ngunit alam niyang kailangan niya munang hanapin ang kanyang ina. Kailangan niyang malaman ang kabuuang kwento ng kanyang pinanggalingan bago niya harapin muli ang kanyang madilim na nakaraan, ang mag-asawang nagpalaki sa kanya, na ngayon ay kanyang tunay na kalaban. Ang landas ay mas mahaba pa, pero si Elias ay hindi na bata. Isa na siyang mandirigmang gising, dala ang sugat ng nakaraan, tapang ng kasalukuyan, at tanglaw ng katotohanan para sa hinaharap. Lumipas ang mahigit 1 dekada simula nang tumakas si Elias sa poder ng mag-asawang sina Aling Sela at Mang Nardo, ang mga taong inakala niyang tunay na pamilya. Ngunit kalaunay na lamang mga halimaw na umalipusta sa kanyang pagkatao at pagkatahimik. Sa tulong ng mga albularyo at matandang manggamot sa iba't ibang baryo, natutunan ni Elias ang mga sinaunang kaalaman sa proteksyon laban sa mga aswang, mula sa paggawa ng anting-anting, paggamit ng bawang at asin, hanggang sa lihim ng mga dasal na panlaban sa dilim. Ngunit kahit anong layo ng nilakbay niya, hindi kailanman nawala sa kanyang alaala ang mga gabing nilamon ng pangamba, ang amoy ng sariwang dugo sa sahig ng kanilang kubo, at ang mga sigaw na halos bumulabog sa kanyang kaluluwa. Isa lang ang malinaw sa kanya ngayon, kailangan niyang bumalik. Hindi para sa paghahanap ng sagot, kundi para sa paghihiganti. Pagbabalik sa baryong luma, dumating si Elias sa lumang baryo isang gabi bago magkabilugan ng buwan, ang pinakaaktibong gabi ng mga aswang. Nakatago siya sa ilalim ng kanyang makapal na balabal, may dalang bayong na puno ng anting-anting at alay na mga dahon at damong ligaw. Tahimik ang baryo, ngunit may mabigat na presensya sa hangin, isang presensyang pamilyar sa kanya mula pagkabata. Ang mga bahay ay tila mas luma na, may mga bakod na gumuho, at halos walang taong makikita sa kalsada. Ngunit nasa baryo pa rin ang matandang karnehan na dati nilang ginagamit.
Sa tabi ng ilog ay naroon pa rin ang kubo nila Aling Sela, halos hindi nagbago. Tila bagay inaantay siyang muling bumalik. Paglalantad ng lihim sa tulong ng kanyang tagong kaalaman, inilagay ni Elias ang mga proteksyon sa paligid ng baryo, asin sa mga landas, dinikdik na bawang sa mga poste, at itim na hibla ng uhay sa pintuan ng bawat bahay. Lahat ng ito ay para hadlangan ang paglabas ng mga nilalang na tulad nila Aling Sela at Mang Nardo. Gamit ang dasal ng panawagan, tinawag niya ang diwa ng kanyang tunay na mga magulang, at sa kanyang panaginip ay muli niyang nakita ang imahe ng isang ina na umiiyak habang pinupunit ng dilim ang kanyang sanggol mula sa bisig nito. Kinabukasan, kinausap ni Elias ang mga natitirang matatanda sa baryo. Isa sa kanila ay si Lola Miring na noon ay bata pa nang makita niya ang mag-asawa sa gubat. Ayon sa kanya, matagal na raw nilang alam na may masama sa mag-asawa, ngunit natatakot silang magsalita. Ilang bata na rin daw ang nawala sa baryo, ngunit laging napagtatakpan. Ang pagkakahuli gabi ng kabilugan ng buwan. Nagtungo si Elias sa kubo ng mag-asawa. Sa kanyang palad ay nakaipit ang anting-anting na ibinigay ng pinakamatandang albularyo sa Luzon. Paglapit niya sa kubo, muling bumalot ang amoy ng hilaw na karne, sariwa at malansa. Sa loob ng kubo ay naroon sina Aling Sela at Mang Nardo, parehong tila hindi tumanda. Napansin agad ni Aling Sela ang presensya ni Elias. Ikaw, bulong nito, habang dumidilim ang kanyang mga mata at humahaba ang kanyang mga kuko. Akala ko'y di ka nababalik. Bumalik ako para tapusin ang kasinungalingang to, sagot ni Elias, sabay hagis ng pulang langis sa sahig na agad na nagliyab. Nagsimula ang laban. Tumalon si Mang Nardo na ngayoy may malapaniking anyo. Ngunit nakasuot na si Elias ng pangontrang sinturon ng balat ng ahas, at agad niyang hinampas ito ng sanga ng punong sagrado. Bumuga ng itim na usok si Aling Sela, ngunit pinaypayan ito ni Elias ng binbendisyunang abaniko mula sa bundok ng Sierra Madre. Huling laban sa gitna ng sigawan, kidlat at apoy, unti-unting naglaho ang kapangyarihan ng mag-asawa. Ang mga mahahabang kuko ay naging alikabok, at ang pulang mga mata ay napalitan ng pagmamakaawa. Ngunit si Elias ay di na muling magpapaloko. Hindi na ako yung batang kinain ng inyong kasinungalingan. Ako na ngayon ang pagwawakas ng kadiliman. Hawak ang kanyang kutsilyong may ukit na panalangin, isinaksak niya ito sa puso ng bawat isa sa kanila. Isang matinding sigaw ang pumailan lang, at sa isang iglap, nawala ang anino ng mga halimaw. Paglaya ng baryo kinabukasan, parang nagising ang buong baryo mula sa isang masamang panaginip. Ang hangin ay naging magaan, at ang mga tao ay naglabasan sa kanilang mga bahay. May ilang umiiyak sa tuwa, at may ilan ding tahimik na nagdarasal sa gitna ng kalsada. Nagtungo si Elias sa gitna ng plaza. Doon niya inilagay ang isang kahoy na krus, alaala ng tunay niyang magulang at ng lahat ng naging biktima ng mga aswang. Pinangako niyang hindi na muling paiiralin ang takot sa lugar na yon. Bunga ng katapangan, hindi na muling nakita si Elias matapos ang araw na yon. Sabi ng ilan, naglakbay siya sa ibang mga baryo upang iligtas din ang iba. May nagsasabing naging albularyo siya, habang ang iba'y naniniwalang sumama na siya sa mga diwata sa kabundukan. Pero para sa mga taong kanyang niligtas, isa lang ang malinaw, si Elias ang batang isinilang sa dilim, ngunit piniling magningning bilang liwanag para sa iba. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, muling humarap si Isagani sa kanyang pinagmulan, ang tahanang matagal niyang iniwan, ang lugar kung saan siya pinalaki ng mga taong hindi niya tunay na magulang, at higit sa lahat, ang pugad ng kasamaan na matagal nang nagpapahirap sa mga tao ng kanilang bayan. Gabi ng pagbabalik, tahimik ang paligid. Nakasuot si Isagani ng itim na balabal na may mga anting-anting na bigay ng mga albularyong kanyang nakasalamuha sa kanyang mahabang paglalakbay. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit sa ilalim ng tapang na iyon ay may kirot ng pag-aalinlangan, kaya niya bang labanan ang mga taong minsang naging kanyang magulang. Nang marating niya ang bahay, na ngayon ay tila isang lumang bodega ng karne, naamoy niya agad ang halimuyak ng hilaw na laman, hindi karaniwang karne, kundi ang amoy ng dugo ng tao. May mga bangkay ng hayop na nakasabit, ngunit sa kabilang bahagi ng silid ay may mga parte ng katawan ng tao, mga nawawalang residente ng baryo. Napatigil siya saglit. Ang kanyang hinala, totoo. Pagkikita sa muling pagkakataon dito niya muling nakita si Mang Hugo at Aling Maria, ngayon ay tila mas matanda ngunit mas malakas ang presensya. Wala na ang maskara ng kabaitan. Ang kanilang anyo ay unti-unting nagbago.
Namula ang mga mata, humaba ang mga kuko, at ang kanilang balat ay nanigas na parang balat ng kalabaw. Aswang sila, tunay at ganap. Ah, bumalik ka na rin, anak-anakan, malamig na sabi ni Aling Maria. Ngayon ay handa ka nang maging isa sa amin. Isang pagkakamali ang palakihin ako, mariing tugon ni Isagani. Ang itinuro niyo sa akin ay pagmamahal, pero binabaluktot niyo ito para sa kasamaan. Simula ng laban biglang lumipad si Mang Hugo sa ere at sinugod si Isagani. Agad siyang gumamit ng balisong na binendisyonan ng albularyo. Tumama ito sa balikat ni Mang Hugo at dumugo ng itim ang kanyang sugat. Sumunod si Aling Maria na may hawak na putol na buto na tila ginawang sandata, ngunit nasalag ito ni Isagani gamit ang kanyang anting-anting na may ukit ng dasal. Ang labanan ay tumagal ng halos 1 oras. Wasak ang mga dingding, naglalagablab ang ilang bahagi ng bahay, at bawat hampas ay may kasamang sigaw ng galit at sakit. Ngunit sa gitna ng labanan, may isang sandaling napatigil si Isagani. Alam niyo bang pinaniwala niyo akong mahal niyo ako, bulalas niya habang umiwas sa isang suntok. Pinalaki niyo ako tinuruang kumain, tumawa, maniwala. Pero sa huli, gusto niyo lang akong gamitin para palitan ang inyong mga katawan. Ang sakripisyo sa huling bahagi ng laban, napagtanto ni Isagani na hindi sapat ang armas upang tapusin ang mga nilalang na ito. Kailangan niyang gamitin ang pinakamataas na anting-anting na isinakripisyo ng isang albularyo para sa kanya, ang tatak ng liwanag, isang sagradong orasyon na nagbubura sa kadiliman kahit ikapahamak ng may hawak nito. Nagdasal siya. Inusal ang mga salita. Ang paligid ay nagliwanag. Nagsisigaw sa sakit sina Mang Hugo at Aling Maria habang tinutupok ng liwanag ang kanilang katawan. Ang bahay ay nagsimulang magliyab sa puting apoy na hindi karaniwang apoy. Sa huling sandali, tinawag ni Aling Maria ang pangalan ni Isagani, hindi sa galit kundi sa lungkot. Anak, patawarin mo kami. Kung may natira pa sa inyo, sana'y mapatawad kayo ng langit, sagot ni Isagani habang lumuluha. Wakas ng kadiliman ng tuluyang matupok ang tahanan ng mga aswang, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ligtas na ang mga tao. Sa kinabukasan, isang batang lalaki ang natagpuan ni Isagani sa gilid ng daan, marumi, gutom, at naiyak. Para bang isang pagsisimula ng bagong yugto. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi pa tapos ang kwento. Marami pang tulad ng kanyang imagulang ang nagkukubli sa dilim. Epilogo, ang tagapagbantay si Isagani ay lumisan sa baryo at naglakbay muli. Hindi bilang isang bata, kundi bilang isang tagapagbantay. Tagapagbantay ng mga inosente. Tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng gabi. At sa bawat baryong mapupuntahan niya may bagong pag-asa. 2.